Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Nakakabilib po at sobrang humahanga nga po ako sa magka-love team na sina Miss Kim Chiu at Mr. Paolo Abilino. Maawain at generous kasi silang dalawa. Nag-donate nga po sila ng tigwin 1 million pesos sa mga naapektuhan ng earthquake nga po sa Cebu City. Bukod nga po dito, nauna na pong nagbigay si Miss Kim Chiu ng construction materials. Hanggat maaari nga po ay ayaw nila yon ipamanita. Baka kasi isipin po ng iba na tumutulong sila pero pinagyayabang naman. Kaya lang hindi nga po maiwasan na malaman ang ginawa nilang pagtulong. Siyempre proud nga po tayo mas lalo na po itong mga Kim Pao fans na talagang sobra yung pagmamahal sa King Pao. Sabi nga po na isang Kim Pao fans, "You both bless Kim Pao. I salute you both for being generous." At sabi pa nga po na isang netizen, "Good job Kim Pao, mabait talaga kayo, pagpalain kayo ng may kapal." Samantala, dahil po karamihan ng mga celebrities ay tumulong, Miss Catherine Bernardo ngayon po ay binabash. Sobrang grabe na naman po talaga ang mga basher ni Miss Catherine Bernardo. Dahil iniintriga na naman po si Miss Catherine Bernardo at syempre hinahanapan ng mga gawa ang aktres sa recent happening nga po sa bansa. After nga po intrigahin ng mga basher ang aktres sa hindi nga po nito pagpunta sa trillion peso march noong September 21 at sa hindi raw nito pagpupost against corruption, ngayon naman po ay marami na naman ang kumukuda sa social media dahil hindi pa raw nila nakikitang tumutulong si Miss Catherine sa mga biktima ng 6.9 magnitude earthquake na po sa Cebu. Tinukumpara kasi ang Asia superstar sa ginawa nga pong pagtulong ni na Miss Vice Ganda, Kim Chiu at iba pang celebrities sa mga biktima ng lindol. Tanong tuloy ng mga netizen, wala ba raw talagang pake ang aktres sa mga nangyayari sa bansa? Sa totoo lamang po, sigurado akong may ginawang tulong ang aktres. Hindi lang ito na ilalabas sa publiko, knowing Catherine kasi, likas sa puso niya ang tumutulong sa kapwa, lalo na yung mga nangangailangan. Pero hindi niya ito yung pinopost ang mga iyon. Hindi kasi si Miss Catherine Bernardo yung tipong kapag tumutulong ay may camera agad na nakatutok. Sa totoo lamang po, menong nga po tayo na pag-alaman na may ginagawa po itong si Miss Catherine Bernardo na pagtulong pero hindi na niya po pinapaskil pa sa social media. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Isang taon na pala ang Iraya business ni Mr. Dustin Yu. Actually, may kasosyo nga po dito si Mr. Dustin sa contemporary dining restaurant na iyon. Pero since day one nga po ay talagang tutok siya. Sabi nga po ni Mr. Dustin sa kanya latest social media post, "From day 1 to year 1, every bit of hard work, let's share happy anniversary to my baby, Iraya.ph. You've taught me so much about grow, grit, and heart. So proud of how far we come." Bongga nga yung pagtawag niyang baby talaga ni Mr. Dustin sa kanyang business. Hanga naman ang mga followers niya sa pagiging tutok nga po ni Mr. Dustin sa restaurant na yon dahil talaga namang dinirayo ito. Totoo lamang po, ang laking tulong sa Iraya yung biglang pagsikat nga po ni Mr. Dustin dahil sa PBB Celebrity Collab Edition. Ikinalulungkot naman po ni Ms. Chusney Vargas ang akusasyon sa kanya na isang netizen nga po na nakasabay umano nito sa Hong Kong Disneyland. Ayon nga po sa netizen, nasaksihan niya kung paano umano nagtaray si Ms. Tuesday sa mga nagpapapicture sa kanya sa isang bata kasama ang lola nito at inirapan daw niya nito. Narinig pa raw niya na sinabi raw ng senior comedian na dapat ay nagre-relax siya at ayaw maistorbo. Lahat nga po na netizen sa post nito, Tuesday Vargas was a total bitch in Hong Kong. Was in Hong Kong this week, went to Disneyland and so Vargas. I didn't say hi or anything. I barely know her both based on my observation. Some other Filipino did. One little girl with her lola approached her for a photo and she literally rolled her eyes and in a very sarcastic way said, "Kaya nga ako nandito para mag-relax." Okay, I get it, but at least say it is a nice way or let just one photo slide. Sabi pa nga po ng netizen kahit daw sa rights ay malamya ang pagtugon nga po ni Ms. Tuesday sa mga nag-hi sa kanya mga kapwa Pilipino na nasa Disneyland din. Kwento pa nga po ng netizen, "You're in Disneyland place where everyone is happy and having a good time. Other Filipinos were calling her in the park saying hi. Some were behind or in front of her in the lines for a ride and she would just blankly ignore them like they were ghosts or roll her eyes. I don't really know who she is, but based on her social media, she seems to be promoting mental health, but it seems the other way around in person. Also,
All bubbly online but in person, totally opposite. Paraing itinanggi naman po ni Miss Tuesday ang paratan sa kanya sa pamamagitan nga po ng FB post noong Saturday nga po, October 4, 2025. Lahat daw po na lumapit sa kanya ay magiling niyang pinagbigyan. Hindi rin daw niya maalalang nag-irap siya o nagtaray sa mga nais magpa-picture sa kanya. Saad nga po ni Miss Tuesday sa kanyang post, bakit po may mga gaytong tao na sa mundo? Lahat po ay nag-ask nicely sa akin at pinagbigyan ko po na magpa-picture. Nakakalungkot po na may ganito magagawa nga po ng kwento. Kung nalalampasan po kayo, napakadaming tao at napakainit po nung araw na yon. Wala akong maalala na nag-irap ako at nagtaray sa kahit na sinong maayos akong ninapitan at nagpa-picture. Please lang po, wag naman po tayong ganyan, nakakasakit po kayo ng damdamin. Sinundan pa nga po nito ni Mr. Tuesday ang kanyang post na isang video na kuha sa airport kung saan makikitaan maayos siyang nagpa-pictures na nakasabay nga po niya na Pilipino. Mensahe niya nga po sa netizen kung maayos na nagsabi, lumalapit na nakaniti at hindi demanding o intel, bakit naman hindi bibigyan na magpa-picture? Sana alam ko kung sino ka na naninira sa akin para pwede tayong magharap at na magsabi ko sa iyo na kahit kailan ay hindi ako madamot sa oras ko at sa mga tagahanga ko. Kung talaga matapang ka ay sana ay sinabi mo sa akin doon mismo ang saloobin mo at di na yung nakatago ka sa ritip, napakasakit. Sinusubakan kong maging mabuting tao parati, pero ang dadami na kapwa ko Pilipino pa ang yumuyurok sa pagkatao ko. Kinaati na mababait, mag-enjoy po kayo, deserve mo yan kasi mabait kang nag-approach, yun lamang po. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.